Araw ng tag-init. Sa gitna ng sikat ng araw, sunod-sunod na pinapadyakan ni Jake ang kanyang motorsiklo para umandar. Mahirap kasi itong paandarin. Malayo sa motor ng ibang rider na automatic. Ang kanya ay kickstart pa rin at madaling lamigin. Ilang tao na rin ang nagmay-ari, kaya naman mura niya na lamang itong nakuha. Una pa lamang ay alam na ni Jake na mahihirapan siya sa motor na ito. Ngunit dahil sa kahirapan at kapos sa budget para makakuha ng mas magandang motor, pinatos niya na ito. Karag-karag man ngunit natatawid naman ito sa araw-araw. Dalawa kasi ang trabaho ni Jake. Booking ng orders at booking ng pasahero kung saan man ang destinasyon nito. Marami na rin ang kanyang naisakay na nagrereklamo sa motor na matagal kong umandar. Ang itsura din nito ay hindi aesthetic para sa kanila. Ang kinagandahan lamang nito ay isang magandang lalaki si Jake. Kaya naman nasasapawan na silaw ng kagandahang lalaki niya ang itsura ng motor niya. Bitbit ang isang order sa gitna ng masikip na kalsada ng lungsod ng Maynila. Kahit na pawis sa pawis, nakuha pa rin niyang ngumiti sa bawat tao at trapikong nadadaanan. Sa likod ng kanyang ngiti, nakakubli ang bigat ng kanyang responsibilidad. Ang magulang niyang parehong may sakit at ang kanyang nakababatang kapatid na nangangailangan ng suporta sa pag-aaral. Dating kapitan sa barko ang kanyang ama, ngunit mula na magkasakit ito dahil sa lungkot sa gitna ng dagat ay hindi na ito bumalik pang muli. Na-stress kasi ito at sabi ng doktor dahil naapektuhan ng utak. Kaya naman stroke ang kinalabasan ng kanyang ama at kalaunan ay binawi na sa kanila. Mula noon ay hindi na nila alam ng kanyang ina kung saan kukuha ng panggastos sa araw-araw. Dahil din doon ay pinanghinaan ito ng loob na siya namang naging dahilan para atakihin ito sa puso. Sunod-sunod na paghihirap ang dinanas ng pamilya ni Jake. Idagdag mo pang isang senior high student ang kanyang nakababatang kapatid na kahit may voucher galing sa gobyerno ay hindi pa rin sasapat sa mga hinihinging proyekto ng paaralan nito. Tulad ni Jake, binalak din ito na tumigil sa pag-aaral, ngunit mismo si Jake na ang nag-utos na magpatuloy ito. Kaya naman nagsimulang magtrabaho si Jake, mapaumaga man o gabi, gayod dito, gayod doon. Sus! Walang umaasenso sa pagiging rider. Madalas niyang naririnig mula sa chismos ang kapitbahay nila. Mula kasi nang naghirap sila ng lubos at sunod-sunod na nagkasakit ang pamilya, ay kinukutsa na sila nito, lalo na ng dating pinapautang sa 5-6 ng kanyang ina. Galit kasi ang mga ito sa kanila sa tuwing sinisingil ito ng kanyang ina. Tinatawag sila nitong mayabang at mapagmataas. Malayo sa ugali na meron ang mga ito kapag mangungutang pa lamang. Tila mga tuta na bahag ang buntot at susunod sa kahit na anong iutos kapalit ng pera. Hindi na lamang ito pinapakinggan ni Jake dahil para sa kanya, hindi mahalaga kung anong trabaho basta't marangal. Ang mahalaga, may pagkain sa mesa at natutulungan ko ang pamilya ko. Hindi kailangan ma-stress si inay sa pang-araw-araw naming kakainin. At nakakabili ako ng gamot bago umuwi. Lagi niya sinasabi sa sarili. Isang araw, may natanggap siyang delivery order mula sa isang malaking kumpanya. Isang kumpanya na kilala sa pagbuo ng mga makabagong teknolohiya. Na makarating siya sa harap ng gusali, napatingin siya sa taas ng modernong estruktura. Napakaganda nito at kung titignan ay parang isa ito sa mga building sa ibang bansa. Modern style at kung titignan, ang pagkakagawa ay talagang professional architect ang nagdisenyo. Ang mga empleyado din roon ay formal ang bihis. Para mga modelo sa mga magazine na kung di niya makikita sa lobby, ay makikita niya ang mga larawan sa FB. Sa loob-loob niya, naisip niya, hanggang dito na lang ba talaga ako? Agad niyang pinigil ang negatibong iniisip. Umiling-iling pa ito sa sarili at tinapos ang kanyang trabaho. Pagod na siguro ako.
Wika nito sa kanyang sarili. Pagpasok sa lobby, sinalubong siya ng receptionist. Isang matamis na ngiti ang binigay nito sa kanya. Professional na professional ito kung magtrabaho. "Delivery po for Mr. Santos?" Wika niya habang binabasa ang pangalan na nakasaad sa app sa kanyang cellphone. "Wait, confirm ko lang po ha." Agad naman na pumindot ang receptionist sa kanyang telepono at may kinausap. "Good morning, confirm ko lang po. May delivery po ba for Mr. Santos?" Tanong nito sa kausap sa kabilang telepono. Yes, copy." Wika na magandang receptionist. Habang may nililista sa papel, sabay abot kay Jake pagkatapos sa pakikipagtawagan nito. Binabana nito ang telepono at inabot kay Jake ang papel. "Pampitong palapag, third office from the right. Iabot mo na lang ito sa makita mong empleyado para madala ka kay Mr. Santos. May naghihintay na sa conference room." Magalang nitong sabi. Pag-akyat niya sa elevator, hindi maiwasan ni Jake ang mainggit sa kinang ng paligid. Mula sa marmol na sahig hanggang sa makintab na elevator button, kitang-kita ang karangyaan. Ang ilaw din sa hallway nito ay napakaliwanag at napakarami. Bawat pader ay may nakadisplay ng mga meeting na kung titignan mabuti ay detalyado at tila milyon ang bili bawat isa. Pagdating sa conference room, sinalubong siya ng isang lalaking naka-coat and tie. Hindi katulad ng babae sa reception ay seryoso ang itsura nito. Nakakunot ang noo at tila bad trip sa mundo. Kahit na ganoon ay binigyan niya pa rin ito ng isang magandang ngiti. Dati na kasing nasabi ng ina nito na ang kanyang ngiti ay nakakapawi ng inis at lungkot ng isang tao. Iniabot nito ang papel na inutos ng receptionist. "Finally, andito na ang pagkain!" Wika nito at pinasunod na siya sa loob. Wala na rin ang inis sa mukha nito. Mukhang sa pagkakataong yun ay mali ang sabi ng kanyang ina. Hindi palang ngiti niya ang makapagpapawala ng inis ng tao, kundi masarap na pagkain pala. "Ito na po order niyo," sabi ni Jake, sabay abot na ng pagkain kay Mr. Santos. Isa-isa na rin naglapitan ang bawat miyembro ng meeting para kunin ang pagkain na para sa kanila. Nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang lalaking may presensya, si Mr. Carlos, ang CEO ng kumpanya. Kilala sa buong industriya bilang isa sa pinakamagaling na negosyante. Agad na bumalik sa kanilang dating upuan ang lahat. Tila ba hindi mga naging gutom na hyena sa saglit na oras. Nagbalik professional ang mga itsura nito at umupo ng maayos at tuwid. Napatingin si Mr. Carlos kay Jake at sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin niya ang bracelet na suot nito. "Yan ba ang bracelet mo?" Tanong ni Mr. Carlos na puno ng interes. Nagbubulungan naman ang mga empleyado. Bago lamang kasi sa kanilang paningin ang pinakitang kilos sa CEO, tila ba interesado ito sa kung anong meron ang delivery rider sa kanyang pulso. Nagulat si Jake at bahagyang nahiya. Opo sir. Galing po ito sa tatay ko. Siya ang gumawa nito bago siya." Sandaling tumigil si Jake. Bago siya pumanaw. Nakayuko na sambit nito. Sumisigaw kasi ng karangyaan at kumpiyansa sa sarili ang itsura na CEO. Plantsadong-plantsado ang damit ito at humahalimuyak ang mamahaling pabango. Kaya naman nanliliit ang binata at hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Bahagya pa itong lumayo para hindi maamoy ang pawis niya sa maghapong pagde-deliver. Lumapit si Mr. Carlos at tinignan ng mabuti ang bracelet. Nakaukit dito ang mga sinaunang baybayin na tila may kakaibang disenyo. "Pamilyar to. Hindi ito basta-basta bracelet. Saan mo nakuha to?" Tanong na CEO. Dahan-dahang nagkwento si Jake. "Ito po ay prototype na ginawa ko noong high school para sa isang science competition. Mahilig po kasi ako mag-imbento noon pero
Kinailangan ko pong tumigil sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Napaisip si Mr. Carlos. Alam mo ba, Jake? Ang disenyo ng bracelet na ito ay kahawig ng isang teknolohiyang pinag-aaralan namin dito sa kumpanya. Maaari mo bang ikwento pa ang tungkol dito sa opisina ko? Seryosong tanong ni Mr. Carlos. Gulat naman itong tinignan ni Jake, sabay tumango. Paki-postpone ang meeting. May mas importante akong gagawin. Wika nito sa sekretarya, sabay alis at punta sa opisina. Hindi naman alam ni Jake kung saan pupunta. Kung susunod ba siya o maghihintay na ipatawag sa sekretary. Buti na lamang ay pinasabay na rin siya nito papunta sa opisina ni Mr. Carlos. Pagpasok sa opisina ay muling namangha ang kanyang mga mata. Maupo ka. Huwag kang mahiya. Utos si Mr. Carlos. Umupo naman si Jake at di alam kung saan magsisimula. Maya-maya pa ay pumasok na ang sekretarya na may dalang juice sa baso at mamahaling tinapay na sa TV niya lamang nakikita. I'm Mr. Carlos, by the way. Wika na CEO, sabay abot ng kamay kay Jake. Jake po, sir. Wika naman ni Jake at tumayo pa para abutin ang kamay nito. Pwede mo bang ikwento sa akin kung anong meron sa bracelet na suot mo? Bagamat nag-aalangan, nagsimula si Jake magpaliwanag. Ang bracelet pong ito ay may simpleng sensor na maaaring magbasa ng vital signs, tulad ng pulso at temperatura ng katawan. Ginawa ko lang po ito bilang proyekto noon, pero hindi ko na naipagpatuloy. Wika ni Jay. At pagtapos ay inilapag ang bracelet sa lamesa. Namangha si Mr. Carlos at kinuha ang bracelet para pagkatitigan. Jake, ang ideyang ito ay may malaking potensyal. Sa totoo lang, ang teknolohiyang ito ay maaaring makatulong sa kalusugan ng maraming tao. Gusto mo bang makipagtulungan sa amin upang ma-develop ito? Nagbabakasakali na tanong ng CEO kay Jake. Kung madedevelop kasi ang nasabing prototype mula sa may nabuo na, ay madali na lamang itong madedevelop para sa kumpanya ni Mr. Santos. Malaki din ang potensyal nito sa market, lalo na sa mga matatanda. Nanlaki naman ang mga mata ni Jake. Talaga po? Pero isa lang po akong delivery rider. Wala po akong sapat na kaalaman para sa ganitong bagay. Mautal-utal na sambit ni Jake. Alam nito na napakalaking bagay na ang makapasok lamang sa kumpanya nito bilang isang delivery rider. Yun pa kaya mag-iisang parte ng kumpanya na hinahangaan niya? Ngumiti si Mr. Carlos. Lahat tayo nagsisimula sa simpleng hakbang. Ang mahalaga ay ang kakayahan mong matuto at ang determinasyon mong umunlad. Kung handa ka, handa rin kaming tumulong. Hindi makapaniwala si Jake sa narinig. Nang araw na iyon, pumima siya ng kontrata bilang trainee sa kumpanya ni Mr. Carlos. Sa loob ng ilang buwan, natuto siya mula sa mga eksperto at naging bahagi ng innovation team. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng pagkakataong muling buuin ang kanyang prototype. Nang malaman ito ng kanyang ina at kapatid, ay abot langit na saya ang kanilang nadama. Nagkaroon din ng pag-asa ang kanyang ina na makakaahon na silang muli sa kanilang pagkakalugmok. Lumipas ang 1 taon, inilunsad ng kumpanya ang kauna-unahang health monitoring device na base sa disenyo ng bracelet ni Jake. Ang proyekto ay naging matagumpay at si Jake ay naging isa sa mga pangunahing innovator ng produkto. Sa kanyang tagumpay, ginamit niya ang kanyang yaman upang magpatayo na scholarship programs para sa mga kabataang tulad niyang mga nangangarap, ngunit walang sapat na tulong pinansyal. Ang kanya ding kapatid ay napag-aral niya sa kilalang kolehiyo sa Maynila at nakuha nito ang pangarap na kurso. Sa isang seremonya ng kumpanya, tumayo si Jake sa harap ng entablado at nagbigay ng talumpati. Maraming salamat sa lahat ng naniwala sa akin. Hindi mahalaga kung saan ka nagmula
o ano ang trabaho mo ngayon. Ang mahalaga ay ang iyong pangarap at ang tiyaga mong abutin ito. Lahat tayo ay may kakayahang magtagumpay, basta't hindi tayo sumusuko. Habang nagpapalakpakan ang lahat, natanaw ni Jake mula sa malayo ang kanyang pamilya. Nakangiti ang kanyang ina at kapatid, puno ng pagmamalaki. Sa pagkakataong yon, alam niyang hindi lang para sa sarili ang tagumpay ni ito. Ito'y para sa lahat ng umaasa sa kanyang lakas at determinasyon. Kaya huwag maliitin ang sariling kakayahan o trabaho. Minsan, ang mga simpleng bagay na ginagawa natin ay maaaring magdala ng hindi inaasahang tagumpay. Sa tamang tiempo, ang talento at determinasyon ay magbubukas ng pinto ng oportunidad. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!